Hello guys! Welcome to my mini vlog. For today's video ay nanggaling kami ni Habi sa aming appointment dito sa DFA Asiana for our apostille. Sa pagkuha nga ng apostille ay kailangan mo munang mag-appointment online. Kasi nga ay hindi na sila nag-a-accept ng mga walk-in. So bago ka makapasok ay check muna ng guard ang iyong appointment ay kailangan may print out ka na ng iyong appointment. Pagkapasok mo nga ng gate ay dito naman sa kanilang checker, iscan nila yung mga gamit na dala mo. By the way guys, kung silang lang yung may appointment, siya lang ang makakapasok. So si Habi, since ako lang may appointment, siya ay naiwan doon sa labas. At ako lang ang pumasok sa loob dahil ako lang ang may appointment. So ang appointment ko for apostille, kaya directly na akong pipila doon sa verification. Medyo mabilis naman ang pagbe-verify nila. Ipapakita mo lang yung printout appointment. Ipapakita mo lang yung printout ng appointment mo at kailangan may xerox ka ng ID mo. Pagkatapos nun ay sasabihin niya na hintayan tawagin ang number na binigay sa'yo. So pagkatapos ng verification ay bibigyan ka ng number, tapos ito yung titingnan mo dun sa screen kung lalabas na. So ito yung number na binigay, yan ititingnan mo lang sa screen. Pag yan ay tinawag na sa screen, so saka ka na pupunta doon sa window na nakalagay doon sa screen. So medyo mahabang ang oras ang gugugulin ko dito dahil pagdating ko dito, dahil almost 200 nga katao bago ako tawagin. So finally, after 200 plus na pagbibilang, ayan natawag na din yung number ko na 367. At dito ako sa window 14 pupunta. By the way guys, ang aking ipapa-apostille ay marriage certificate. Pero meron na pala silang pagbabago sa pagpapa-appointment ng marriage certificate o birth certificate. Kasi nga, nag-appointment ako nito ay laging may lalabas na PSA. Pero pag other documents naman ay pumapasok naman yung appointment ko at nakaka-approve naman ako. Kaya ang in-order ko dito ay other documents. Kaya talaga nagtalong din ako sa mga sir dito at sabi nila ay gano'n na talaga ngayon. Need mo na talaga mag-other documents appointment para makapag-appointment ka ng birth certificate o marriage certificate. Pero pagdating mo naman sa kanilang branch ay papalitan naman nila yung other documents na in-appointment mo. At yung other documents na pina-appointment mo online at nabayaran mo na ay pwede mong palitan ng birth certificate o marriage certificate apostille. Tapos hindi mo na siya babayaran. Bakit hindi na babayaran? Dahil yung other documents na ipapa-apostille mo ay hindi mo na itutuloy dahil papalitan mo na siya ng marriage certificate o birth certificate. Kaya okay naman, wala ka nang babayaran. Papalitan mo na lang yung papa-apostille mo na documents. Talagang tinanong ko yun dahil nahirapan talaga akong magpa-appointment ng birth certificate at marriage certificate. Dati nga talaga ay yung nagpa-appointment ako ng apostille ay napaka-easy lang. Pero ngayon pahirapan na talaga magpa-apostille ng marriage certificate at birth certificate. So dito nga chinecheck na yung aking ID at yung marriage certificate ipapasa yan with appointment. Then after that, bibigyan kanila ng paper for releasing. Andyan na yung time and date ng releasing and kung saan mo siya i-release. So that's all. Thank you for watching.